May mga matatalino naman daw at tumatakbong senador. Katulad ni Montemayor at ni Luke Espiritu. Panoorin ninyo, Luke Espiritu. Ma'am Rosana Ragoto, make up shoutout dyan sa Europa. Eto na. Parang mamamatay na to Parang mamamatay na daw si Digo. Filipinos are anxious and distressed. Stress kami sa pagbumukha ko. Sir, I alone take full legal responsibility sa lahat na nagawa Surrender ng ka sa mga ICC. force. Ang sinabi ko, Sinabi mo? encourage the criminal. Encourage, baliw yata ito eh. Frame up mo para patayin. Pa rin yan. Bakit sir, yan ba ang trabaho ng pulis? Na pumatay ng mga... Ito lang may sense eh. Nirisa eh. Pag lumaban, Pag lumaban, in-encourage mo nga lumaban. Ibig sabihin, frame up mo. Oo. Bakit sir, SP Protector? Bobo naman. Salamat po. Bobo. Bobo mo. wala natin siya. Ano? Putang, pamatay ko. Nagputang ina ka lang, pogi boys ka na. Paano-ano ka lang. Sabihin ko sa'yo, Yuda puta, pilatibay kang Rodrigo Duterte kang hayop ka, pilatibay ka. Lalo Pogi boys na ako na. mayors na po. Batong bato de la Rosa na itong hayop na to. Shit happens. Sometimes shit happens. Operations, 10,000 mahigit ang bola matay. Ganong klaseng imperfection, hayop! Sumako yan. Talagang lagyan ng suicide ng Ay ko sa'yo, si Luke Espiritu nga, mas maganda pa nga iboto eh. Bakit? Buti pa si Luke, kahit leftist yan, hindi pumapatay. At least, kaya sila naging leftist, ayaw nila sa pamumuno ng mga politiko na under the, alam mo yung puppet? Both straight, Team Marcos Alyansa, Bagong Pilipinas. Basta nagsabi ako sa inyo mga kababayan. Kung ang mga politisyan nila laro lang tayo, laruin din natin sila. Simple lang. Yeah? Alam nyo, bakit kayo matatakot sa mga putang inang politisyan na yan? Kayo naman nagpapasahod ng mga yan. Sa tingin ninyo, kung hindi kayo magbayad ng tax, may sasahurin at nanakawin yung mga hayop na yan? Wala. Yeah? Bakit hindi natin subukang baguhin ang Philippine Constitution? Bakit hindi natin subukang baguhin ang konstitusyon ng Pilipinas na itigil ang pagbabayad ng tax? Tignan natin kung may nanakawin pa yung mga hayop na yan. Tignan natin kung may mga senador at congressman na mag-aaway-aaway dyan at tignan natin kung may i-impeach pa para mag-agawan ng trono. Tignan natin kung mayroon pa silang pag-aawayan kung hindi na kayo nagbabayad ng tax at wala na silang sasahurin at nanakawin. Yan ang pinaka-the best solusyon. Para matigil ang korupsyon, huwag tayong magbayad ng tax. Baguhin natin ang konstitusyon. Ganun lang. Alam nyo, huwag yung kaawaan ako ng Panginoon. Pag ako tumakbo akong politisyan, papasok ako sa politics. Putang ina, pag naging presidente ako, babaguhin ko talaga konstitusyon ng Pilipinas. Babaguhin ko talaga ang konstitusyon ng Pilipinas. Baka makatanggap ka rin ng imbitasyon sa TRICOM. Alam nyo, kung ako imbitahan sa TRICOM, isa lang talaga ang sasabihin ko. Bakit nga ba may korupsyon sa Pilipinas? Ano bang dapat gawin dyan para matigil yan? Kasi pag sabihin natin, ipatupad natin ang batas na bitay, hindi naman pipirma ang mga senador at congressman. Bakit? Una silang mabibitay eh. Sino ang nagbatas ng death penalty? Wala. Ayaw pumirma ng mga senador, ayaw pumirma ng mga congressman. Bakit? Mauuna sila. Ano na lang ang gagawin natin kung maggawa tayo ng batas, death penalty, ayaw pumirma ang senador, ayaw pumirma ang congressman, ayaw din pumirma ang presidente. Bakit hindi na lang natin tanggalin natin ang pagbayad ng tax? Di ba? Or bakit hindi natin bawasan paunti-unti ang mga politisyan? Tanggalin natin ang mga kagawad at chairman, mayor at sheriff na lang ang ipalit natin. Mayor ng lungsod at pulis na magro-ronda gabi-gabi. Tanggalin na natin ang kagawad, chairman at tanod. Pulis na lang at mayor. Parang Amerika. Mayor, governor, pulis, sheriff. Wala ng kagawad,
wala ng barangay chairman, wala ng city councilor, wala ng vice mayor, mayor, gobernador na lang at pulis. At least wala nang sasahuran. May kagawad. Pasensya po sa mga kagawad at mga chairman kasi parang bulaklak lang kayo sa barangay Dagdag lang kayo sa sahuran ng gobyerno Kaya, kasi hindi uunlad ang ating bansa hanggat merong nanakawin ang mga politisyan na hayop na yan. Hindi ko nila lahat. Hindi uunlad ang bansang Pilipinas hanggat meron silang mananakaw. Ganun lang naman, bakit ba sila papasok sa politics? Para tumulong? Pag nanalo, hindi na muna nakikita. Pag eleksyon, nakikita mo, nagagandong-ganon doon sa stage. Nagsisigaw-sigaw kung ano-ano pinagsasabi. Tapos yung nanalo, nawala, hindi mo na malapitan. Yung iba nga, apelyido, malapitan. Yung nanalo, ang hirap hanapin, ang hirap lapitan. Yan ang totoo. Hanggat meron silang manakaw, hindi sila titigil. So pag maggawa ka ng death penalty sa mga magnanakaw at corrupt na politician, hindi naman pipirma. Wala naman pumipirma, hindi naman naisa batas. Di tanggalin natin yung tax. Tignan natin kung anong nanakawin nila sa Pilipinas. Di bali na magkadilitsi-litsi tayong lahat. Di bali na wala tayong building, di bali na wala tayong mga school, paaralan. Wala tayong pagamutan, at least walang nanakawin. Sabay-sabay tayong mamatay lahat para tabla. Pag mag-aral ka, wala ka nang aaralin. Bakit? Walang pondo Yan naman talaga ang nagpapahirap sa Pilipinas, yung korupsyon. Kaya pag tinanggal mo yung tax na ibabayad mo para ipasahod sa mga politician, katulad ng iba dyan, pag concert present, pag bagyo wala. Tapos pag tinanong mo, nasaan yung punta ang pera, nandun kay Piatos, nandun kay Mary Grace Piatos, nandun kay Kukoy Villamin. Kasi pag magpasa ka ng batas, death penalty, hindi inaaprubahan. Tanggalin natin yung tax. Tignan natin kung may nanakawin pa sila. Challenge ko kayo, mga kababayan, paki-comment. Press 1 kung tama, press 2 kung hindi. Pag tinanggal mo ang tax, sa tingin nyo, may tatakbo pang politisyan? Tama o hindi? Pag tinanggal mo ang tax sa Pilipinas, sa tingin nyo, may tatakbo pang politisyan? Tama o hindi? Yan lang naman ang rason kung ba't sila tumakbo. May tax, may pera, may sahod, may kikitain. Kasi pag may tax, mahirap pa rin tayo. Walang kaunlaran. Pag tinanggal mo ng tax, mahirap pa rin tayo. Walang tax, walang kaunlaran. Pero wala ng politisyan. Kaysa naman sa tinatawag silang kaysa naman tatawagin silang public servant, asaan sila nagsiserve? Sarili lang naman mga bahay nila, naging mansion, yung mga sasakyan, naging mga sports car, yung mga relo, naging Rolex, yung mga damit, mga bag, mga Gucci, Louis Vuitton, Chanel, Prada, mga luxury items, tapos yung mga Pilipino naghihirap, nagbabayad ng tax. Hindi ba sila nahihiya? Nagpapagawa ng ilong, balandra ng Europa, pupunta ng Amerika, pupunta ng Korea, pupunta ng China, pupunta ng Japan, nagbabakasyon ang mga anak nila. Samantalang ang mga Pilipino ang nagagastos, pampasahod sa kanila. Totoo naman, Pag tinanggal ang sahod sa YouTube at Facebook, walang vlogger. Ganun lang. Pag walang vlogger, puro mangmang ang natitira. Kawawa si PBBM, panoorin mo ang sinasabi niya. Alam niyo si PBBM, hindi siya kawawa. Bakit? Si BBM mayaman na yan. Kaya lang naman siya tumakbo pagka-presidente kasi naaawa siya sa atin. Naaawa siya sa atin. Kung sarili niya, hindi mo siya pwedeng kaawaan. Mayaman na ang mga Marcos. Natakbo siya pagka-presidente kasi naawa siya sa atin. I-compare mo si Digong at si BBM. Saan mo banda kaawaan si Digong? At sino ang iisipin mong magnanakaw at kurakot sa kanilang dalawa? Tanungin ko kayo mga kababayan. Kung nanood kayo sa akin ngayon, ikumpara mo si Digong at si Bongbong Marcos. Sino ang mapag-isipan mong magnanakaw sa kanilang dalawa? Si Bongbong Marcos tumakbong presidente, may 200 million. Si Duterte tumakbong presidente, si Aimee pa ang tumulong.
Ba't ngayon ang daming pera ni Digong? Saan galing? Pag tinanong mo ang Marcos, may negosyo. Pag tinanong mo ang Duterte, walang negosyo. Oh. Di ba? Huwag kayong maawa kay BBM. Bago siya nagpresidente, marami siyang pera, may negosyo sila. Di ba? Si Digong, bago na presidente walang pera. Nung bumaba, ang dami na. Saan galing?